test. Mic test. Tamborin mo. Tamborin ka. Just iwasan mo yun na. Worship daw, Shane. 2. One, two, three, go. Oh, sabay-sabay. Walang magpapauli. One, two, three. Lakasan mo yung may energy ka ha, hindi yung parang nalalanta ka. Ah, smile ha, smile. Ha? Sige. Anong kinyo? Anong kinyo? Magpuri muna tayo daw. Praise. C. D? Sige, C tayo. C. 1, 2, 3. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Bago po tayo magsimula sa gawain ng ating Panginoong Sus, tayo po muna magsitayo at purihin, pasalamatan natin ng ating Panginoon. Glorify your name, O Lord God. Purihin ka, Panginoon. Karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang sambahin. Lord, you are worthy to be praised. Glory to your name, glory to your name. Mari na po tayo magsiupo at tayo po magpapasimula na sa gawain ng ating Panginoon. Ipalakpak natin ang ating mga kamay habang umawit. Let us sing, all things are possible. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my sacred root, no other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on His rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I'm weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, but with the power of your name. All things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you in a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you in a new song. My soul will bless you, Lord. When I'm weak, you make me strong.
I'm poor, I know I'm weak, but in the power of your name, all things are possible, all things are possible, all things are possible, all things are possible. Through you, I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tapos masita yung lahat, I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. Not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind stars are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live. Not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. And I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Isang pa, purihin sambay natin ang ating Panginoon. Hallelujah, God, we worship you, Lord.
Pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan, sinasamba. Glorify your name, Lord. Tuloy natin awitan ang ating Panginoong Sus sa malumanay na awitin. This I believe. Our Father everlasting, the all creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our God and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, descended into darkness. You rose in glorious light, forever seated I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe, and I believe in you. I believe, and I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For
I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Isang papuri, sambahin natin ang ating Panginoon. Glorify the Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Mang Banal. Praise Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We praise you. Amen. Tayo po'y naniniwala na Diyos ay makapangyarihang Diyos. Amen. Tayo po'y mananalangin and let us expect na tayo po ay katagpoy ng Diyos ngayong gabi. Maghimala ang Panginoon at kilusin po ang ating pong mga buhay at ating mga panalangin. Sama natin sa prayer ang ating pong bansa. Amen. Napakagulo ang ating bansa, lalo na sa gobyerno, politika. Pero naniniwala tayo ang Diyos ay makapangyarihang Diyos. Amen? Let us pray for our nation. Let us pray for peace and order. Let us pray for spiritual breakthrough sa ating bansa, mga Pilipino. Lalo na ating mga leaders, magkaroon ng banal na takot sa ating Panginoon. Magkaroon sila ng conviction. Amen? Holy conviction. Sama natin sa prayer, ang mga kapatiran natin may karamdaman ngayong gabi. Pagalingin sila ng Panginoon. Dami natin kapatirang may karamdaman. Let us pray for them. Sama natin dyan si Pastor Ernie. Kompleto at ganap na kagalingan from depression. Ibigay sa kanya ng Diyos. Amen. Si Sister April, sama din natin ang kanyang pagdadalang tao. Amen. Ang kanyang due is January next year. Let us pray for good health, protection ng Diyos, and then provision. Sama natin sa prayer ang pangkakailanganin sa panganganak. Kasi si Sister April, she needs to go and she needs to undergo cesarean operation. So, maghimala ang ating Panginoon. Amen? Sama din natin sa prayer ang ating pong mga leaders, of course, ng fellowship natin, mula Prescott hanggang Mandaluyong, hanggang Sampaloc, mga daughter churches sa Mindoro, mga missionary workers, panalangin natin sa Panginoon. Pag-pray natin church, specifically ang Sampaloc Church, amen, magligtas pa ang Diyos ng mga kaluluwa, manggagawa, magbangon pa siya. At pagpalain kayong mga mananampalataya. Amen? Pagpalain ang mga mananampalataya, lumago, mamunga. Amen. In every aspect of life. Sama natin sa prayer ang mga kuha ng board exam. Sila po ay makapasa. Amen. At sila po ay samahan, ingatan, at pagpalain ng ating Panginoon. Ngayong gabi, kausapin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay mananalangin. Amen. Hilingin ko si Brother Gilbert, ipanalangin tayo ngayong gabi. Pero bago siya manalangin, tayo muna mismo ang tumawag sa ating Panginoon. Amen. Simulan na po nating tumawag sa Diyos. Hallelujah. Manalangin tayo. Huwag tayong mahiya. Oh God, we praise you. We glorify your name, O Lord. Panginoon, muli kami lumalapit sa iyo, dakilang Diyos, nagpapakumbaba. Oh, wala kaming magagawa, Lord, kung kami hiwalay sa iyo. Dinggin mo nga po muli ang aming mga panalangin, O God. Hallelujah. As your children, O Lord, tell you their needs, their prayers, God, lend them your ears. Oh, hear you, O God, their cries and petitions. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan ngayong gabi. Lord, take over the service tonight. Let your anointing make the difference, O God. Hallelujah. Tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat po uli, Lord God, sa gabing ito na binigay sa amin, Lord God. Kami sama-samang muli, lalapit, Lord God, sa panan, Lord God, inaamin sa aming mga sarili. Wala kaming magagawa kung wala, Lord God, yung presensya sa aming kalagitnaan, Lord God, sa gabing ito, Lord God. Nakita mo po, Lord God, mapangailangan ng bawat isa, Lord God, ang pong sinasamang inangkin ng iyong pagtugon, Lord God, maging, Lord God, mga prayer request, nangangailangan ng kagalingan, Lord God, I pray, magimala ka, Lord God, sa kalang mga buhay, Lord God, restore the health, Lord God. Ikaw po magpanumbalik ng dati nilang sigla sa kalang
pamumuhay, Lord God. Maranasan po nila ang iyong himala, Lord God, maging, Lord God, sa mga nagdaranas ng depression, Lord God. I pray, Lord God, deliverance, Lord God, sa pamagitan, Lord God, ng pong banal na pangalan, Lord. Sa gabing ito, ikaw po, Lord God, siyang sumama sa amin sa pangaral ng iyong salita. Dalangin ko po ang iyong kapangyarihan ng siyang dumaloy, Lord God, sa puso ng bawat isa. Let your voice be heard, Lord God. Ikaw, Lord God, siyang mangusap sa puso ng bawat isa, Lord God. Deal with our hearts, Lord God. Maraming salamat. Ito pong aming mga samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Welcome po kayong lahat sa gawain ng Panginoon. Salamat sa inyong pagdalo. At awitan natin ang ating Panginoon habang kamayan natin ang ating mga katabi habang umawi tayo. Can you believe what the Lord has done in me? Can you believe what the Lord has done in me? Amen. Can you believe what the Lord has done in me? Save and cleanse me. Save and cleanse me. Turn my life around. Set my feet upon the solid ground. Can you believe what the Lord has done in me? Amen. Muli palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Pwede na po kayong magsiupo. Salamat muli sa inyong pagdalo. Ang ilan sa inyo ay pagod pa, hindi pa nakaka-move on kaninang umaga. Amen. Pero nandito kayong muli ngayong gabi. Amen. Salamat po sa inyong pagdalo. Pagpalain kayo ng Panginoon. At to those who are watching online, salamat. Pagpalain kayo ng Diyos. Amen. Naway po ay mapagpala kayo ngayong gabi sa service na ito. Okay, sa atin pong mga announcement at paalala. Amen. Bukas ay Lunes na naman. Hallelujah. Meron tayong prayer sa church. Amen. Araw-araw po bukas ng iglesyang ito as early as 6 a.m. kasi may nakatira naman dito. May caretaker naman pala, sa baba. So, pwedeng buksan ng church as early as 6 a.m. Pero ang official time ng prayer natin talaga everyday is 7 a.m. Amen. Monday to Friday yan. Okay? And then Wednesday, meron tayong worship service, of course. 7 p.m. Sometimes we adjust it to 7:10 or 7:15 to give grace dun sa mga galing sa trabaho or galing school. Amen. So Friday, this coming Friday, meron tayong combined discipleship class. Amen. This coming Friday. And then January, atin pong Sunday School, may bago tayong series of lesson entitled Kingdom Prosperity. Dadalhin sa atin ng ating pastor, Pastor Jonathan Pasqua. Mag-excited tayo dito, church. No, wag natin palampasin. Amen. Maganda po ito yung tinuturo sa atin yung biblical truths about prosperity. Amen. Yun ang plano ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos maranasan natin. Amen. Ng kanyang bayan, ng kanyang mga anak. So, don't miss this. January, Kingdom Prosperity Sunday School Series. Sa April 1 hanggang 4, meron tayong Youth Bootcamp sa Magalang, Pampanga. Exclusive for ages 13 to 21, no, mga kabataan. So, yung mga youth natin dito ay mag-ready na kayo, mag-prepare kayo. Ang membership fee or registration fee is 1,500 pesos. Yan po ay 3 days na. Kasama na lahat yan, pagkain. Hindi nyo naalalahanin yung pagkain. Amen. So, at masarap ang pagkain doon. Paborito ni Brother Gab, gulay. Amen. April 1 to April 4. Okay, for the meantime, yan lang muna ang ating mga announcement at paalala. Amen. Ngayong gabi, tayo po ay magkakaloob sa ating Panginoon. Ibibigay tayo sa ating Panginoon. Hindi na ako maghahamon ng malalim pang hamon. Ako po naniniwala, tayong lahat dito ay mga Kristiyano na. Amen. Salamat sa Diyos. Ang Diyos po ay mapagpalang Diyos. Amen. Sino nang nakapagpatunay o naka-experience na ang Diyos ay nagpapalang Diyos? Amen. So, totoo ang sabi ng Bible talaga. Ang Diyos ay nagpapala. Amen. As a matter of fact, kanina lang, pinagpala ko. Amen. Praise the Lord. Talagang hindi mo maisip, no? Hindi mo masukat yung biyaya ng Diyos, no? Anytime pwedeng magpala ang Diyos. Kahit sino pwedeng gamitin ng Diyos. No? Naalala niyo yung propeta ng Diyos, pinadala ng Panginoon, uwak. Isipin mo, nautusan yung uwak, dalhin mo nga ng pagkain yung aking propeta doon.
Si Elijah. Isipin mo, uwak, may dalang pagkain, may dalang tinapay. Ang uwak, church, one of the natures ng uwak ay selfish. No? Lalo pa, ang dala niya, tinapay. Kung isipin mo, yung uwak, pwede niyang kainin yung tinapay. No? Pero hindi. Ginamit pa ng Diyos para magdala ng tinapay, ng pagkain sa lingkod ng Diyos. Ganon mapagpala, ganon makapangyarihan ng Diyos. God can use anyone to bless us. Amen. Tiwala lang tayo sa ating Panginoon. In church, magbigay tayo sa Diyos. At habang nakikita ng Diyos na tayo nagiging pagpapala, lalo tayong pinagpapala ng Diyos. Tayo magbibigay ngayong gabi, tayo manalangin, pagpalain mo Panginoon, continuously, O God, ang iyong mga anak dito sa Sampaloc, Lord. God, you know their financial status, Panginoon. You know, O God, their needs financially. Lord, we ask that you bless them, Panginoon. Gumamit ka, Panginoon, ng mga uwak, O Diyos, channel of blessings to bless your people. And as you bless them, O God, make them also a channel of blessing to others, especially to your kingdom. Pagkakaloob namin, ikaw lamang ang mapurit maluwalhati. Itong aming panalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Eat the fat and drink the sweet, send portion to those who are weak. The joy of the Lord is somebody, joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Eat the fat and drink the sweet, send portion to those who are weak. The joy of the Lord is my strength. Amen. Praise God. Pagpalain mo ng Diyos ang ating mga pagkakaloob. Salamat sa ating mga workers, mga musicians, sa inyo pong lahat ngayong gabi. Sa inyo pong mga Biblia, dako na tayo sa salita ng Diyos. Amen. Sino po excited na? Sa pagkain mamaya. Amen. Hallelujah. Excited tayo. Kakain muna tayo ng spiritual na pagkain ng salita ng Diyos bago tayo kumain ng pansit. Amen. Matthew chapter 1, 18 to 25. Ito po ay familiar na stories, lalo na tuwing Kapaskuhan. Laging ginagamit ng mga mangaral sa pangaral every Christmas season. Ito yung kwento ng unang Pasko. Matthew 1, 18 to 25. Pero tingnan natin kung anong sasabihin ng Diyos sa atin ngayong gabi. Amen? Kasi alam nyo, every sermon, tawag dito, yung every portion ng Bible, may iba-ibang revelation ng Diyos eh. Minsan nag-iiba ang revelation ng Diyos, no? So, itong kwentong ito na babasahin natin, nung una, ginawan ko na ito ng sermon, pero talagang hindi naubusan ng kapahayagan ng Diyos. Amen? So, expect natin, church, na mag-excited tayo, kausapin tayo ng Diyos ngayong gabi. Matthew 1, 18 to 25, basahin ko sa Tagalog, King James. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungan siya nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. At tatapat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ang Diyos. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog
At ginawa niya ang ayon sa ipinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Ako po yung mangaral ngayong gabi sa pamagat na Mary and Joseph, the heroes of Christmas. Si Maria at si Jose, ang bayani ng Pasko. Pagpalain mo, Lord, ang pangaral ng iyong salita ngayong gabi, kausapin mo kami, Panginoon. Let your message be heard, O God, be preached, O God, tonight. Lord, speak to every one of us, God, I pray. Sa iyong papuri parangal, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Mary and Joseph, the heroes of Christmas. Bakit sila heroes? Hindi po natin sila sinasamba, si Mary at si Joseph. No? Gusto ko lang liwanagin. Tayong mga Kristiyano, hindi natin ginagawang Diyos si Maria at si Jose. Because they are not God. They are simply human beings na ginamit lang ng Diyos to fulfill His purpose and His plans. So, hindi natin sinasamba si Maria at si Jose. At hindi tayo nananalangin sa kanila. No? Baka meron sa inyo na Ginoo Maria. So, pero meron tayong mapupulot sa kanilang mag-asawa. No, sa kanilang dalawa, sa kanilang buhay. At ito yung ating po pag-usapan ngayong gabi. Una, pag-usapan natin, plans interrupted. Mga planong, basta Tagalog ang interrupted. Bahala na kayo. Naudlot, kung tama, pwede. Mga planong naudlot, or napakialaman, or interrupted na lang, para walang away. Plans interrupted. Verse 18, sabi diyan, Mary was espoused to Joseph. Nung nangyari po itong kwentong ito, hindi pa sila legally mag-asawa. Hindi pa sila married. They are just engaged. Kumbaga, naka-ready na si Maria para kay Jose, si Jose para kay Maria. So, may engagement na. Amen? Sa mas mababaw na salin ng Bible sa NIV, sabi doon, pledge to be married. Nakapangako na engaged na sila sa isa't isa. Hindi pa sila kasal, pero hindi pa sila mag-asawa. Kakasal pa lang sila. And soon, this couple is going to be married soon. It is safe to say, kasi nga, kakasal na sila, we can safely say siguro, church, that this couple have plans. May mga plano itong couple na ito. Amen? They have things going on in their minds, things they wanted to do, things they planned to do. Di ba ganun ang yung ikakasal na? Sino dito ikakasal na? Di ba, pag engage kayo, si Brother Gilbert, si Brother Gilbert, Sister Jen, siguro, di ba nung ikakasal pa lang kayo, kasi newlyweds yung dalawa, nung ikakasal pa lang kayo, ang dami yung plano, di ba? Ang dami yung iniisip. Amen? Ganun din si Maria at si Jose, they have plans. Amen? And please, bear with me, gusto ko lang magbigay ng some little side notes na church, lalo na sa ating mga kabataan, kung kayo ipapasok sa relasyon, siguraduhin yung meron kayong plano. You should have plans. Amen? Ano yung plano na yon? Hindi lamang tayo sa ating kasi church. Kasi sa Bible, wala namang sinabi diyan humanap ka ng jowa. Humanap ka ng boyfriend, ng girlfriend. Sa Bible, kung papansin niyo, kung babasahin niyo, halimbawa, yung kwento ni Isaac at ni Rebecca, si Isaac, ang hinahanap niya, ang hinahanap ni nung alipin nung bataan ni Abraham, yung pangalan nung Eleazar, correct me if I'm wrong, hinahanap niya is asawa para kay Isaac. So hanapin natin asawa, hindi girlfriend or boyfriend. Amen? So anong point? Ibig ko sabihin, dapat meron kayong plano na magpakasal. Kasi kung wala din naman kayo planong magpakasal, ay huwag na kayo mag-relationship. Amen? Para saan? Bakit kayo nag-ailabyuhan? Para saan? Para kayo, yung tawagan nyo, be. Amen? If you don't have plans to get married, don't enter into any
romantic relationship. No? Mga kababaihan, gusto ko kayong payuhan dahil mahal namin kayo sa Panginoon. Kung ang lalaki, pinupurso kayo, tapos walang plano yung lalaki, huwag nyo nang sagutin. It's a big no. Diba? Pinupurso lang kayo kasi gusto lang kayong halikan. Gusto lang kayong ipagyabang sa barkada nila. Uy, ito yung girlfriend ko. Ganda oh. Yung anong tawag doon? Yung trophy. Gusto lang kayong gawing trophy. Gusto lang kayong i-post sa Facebook. No? Pero wala namang plano na kayo ay pakasalan. Bumuo ng pamilya with you. Huwag nyo lang sagutin. Amen. Mga babae, ang hanapin nyo, ang sagutin nyo yung mga lalaking merong plano. Lalo na merong plano para sa Diyos. Kasi ang divine design ng Diyos, church, tatandaan natin, ang divine design ng Diyos for man and woman to get married. Amen? Be husband and wife, hindi live-in partners. Amen? Hindi jowa. 20 years na kayo, magjowa pa rin kayo. Ang tawag mo pa rin sa kasama mo, jowa. Di mo pwedeng tawaging asawa, pakasalan, tapos tawagin mong asawa. Just a little side note there. No? Kasi itong ating pinag-usapan, si Maria at si Jose, meron silang mga plano. Amen? Meron silang mga bagay na perhaps napapag-usapan bilang mag-partner na ganitong gagawin natin. No? These two definitely have plans. They have things in mind. No? Siguro, sinasabi nila, nag-usap sila, ikakasal tayo. Itong plano natin, mag-aanak tayo. 2 lalaki, 2 babae. Tapos tatayo tayo ng sariling bahay, sariling tahanan natin. No? Nagpaplano sila. Tapos ako, sabi siguro ni Joseph, uwi ako galing sa trabaho. Tapos ikaw, madadatnan ko, nagluluto ka ng dinner. Tapos kakain tayong sabay-sabay. Tapos paglinggo, sabay-sabay tayong sisimba. After ng service sa umaga, punta tayo sa McDo. Hingi tayo ng discount kay Sister Jen. Amen? Magiging masaya tayong pamilya. Siguro habang nag-usap yung dalawa, kilig na kilig sila. No? Meron silang plano, tapos ganito, at the age of ganito, yung mga anak natin, no? Bibili tayo ng sasakyan. Amen? So meron silang plano, things like that. But all of a sudden, God interrupted their plans. God intervened in their story. Their plans were suddenly interrupted by no other than God Himself. Church, alam nyo, there are times in our lives that God will have to interrupt our plans. Amen? Planning is good. In-encourage tayo magplano. Hindi po masama magplano. We are encouraged to have plans in life. But we must always remember, church, that God has also plans for us. Plano tayo, tama yan, pero lagi mong i-consider, may plano din ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? And His plans will sometimes, church, conflict with our plans. Amen? His plans will sometimes contradict our plans. He will sometimes intervene with our plans. Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Marami daw tayong plano, tayong mga tao, pero ang purpose, ang layunin ng plano ng Diyos, ang laging nananaig. Ang laging nangyayari. Amen? Ang plano ni Maria at ni Jose ay magpakasal, maging mag-asawa, to have or build their own family. Magandang plano yon. It's a very wonderful plan. It is indeed a good plan, but God has something greater. God has something better. God has more wonderful things in His mind. Kasi church, tatandaan natin, kahit gaano kaganda ang plano mo, mas maganda pa rin ang plano ng Diyos. Amen.
At ang plano ng Diyos, kumpara doon sa plano ni Jose at Maria, ang plano lang ni Jose at Maria, mag-asawa, magkaroon ng sariling pamilya, bumuo ng tahanan. Pero ang plano ng Diyos, iligtas ang sanlibutan. Amen? To save all the people of the earth. At ang magandang bagay kay Jose at kay Maria Church, the good thing about them is that they let God intervene with their plans. Hinayaan nilang mangialam ang Diyos. Hindi nila in-insist yung plano nila. Hindi sinabi ni Maria, Panginoon, kasi ganun plano ko talagang, no, wag na lang ako, Lord. Hanap ka na lang ng ibang dalaga doon sa Sampalok. Wag na lang ako. Kasi meron akong plano, Lord, eh. Maganda yung plano ko. Pero hindi ganun na sinabi ni Maria. Sabi sa Luke 1:27 hanggang Luke chapter 1, 27 to 35, hindi ko na basahin buo, basahin ko na yung dulo, verse 34. Mary said to the angel, how will this happen? I have never had a man. 35, the angel said to her, the Holy Spirit will come on you, the power of the Most High will cover you, the holy child you give birth to will be called the Son of God. Verse 38, then Mary said, I am willing to be used of the Lord. I am willing to be used of the Lord. Let it happen to me as you have said. Then the angel went away from her. Para bang sinasabi ni Maria na, sige Lord, I will let you interrupt my plans. I will let you, Lord. No? Mary said yes to God. Let it happen to me as you have said. Yan ang maganda kay Maria Church, which is very commendable sa Kanya. Amen. Kung kayo ang tatanungin, kung kayo nasa lugar ni Maria, hayaan nyo bang i-interrupt ng Diyos ang plano ninyo? Ganun din si Joseph. Joseph approved of God's interruption with his plans. Amen. Nagulat itong dalawa, itong mag-asawa. May mga questions din siguro silang dalawa. Panginoon, bakit naman ganun? Saan kami nagkulang, Lord? Ganda naman ng plano namin. But why, God, you have interrupted our plans? Pero silang dalawa, si Maria at si Joseph, they both approved. They both let God interrupt their plans. Amen? Si Joseph nagplano din eh. Kasi nung nabutis na si Maria through the Holy Ghost, sabi ng Bible, si Joseph gusto niyang iwanan si Maria. Kasi para ma-save yung dignity ni Maria, para hindi mapahiya. Nagplano na siyang iwan si Maria. Pero kinausap siya muli ng Diyos through the angel. Sabi ng anghel sa kanya, huwag mong iwan. Ang dinadala ni Maria, ang pinagbubuntis ni Maria ay sa banal na espiritu. At siya ay tatawaging Jesus. So hindi na tinuloy ni Joseph yung kanyang plano na umalis. Nag-stay si Joseph. Amen? Church, perhaps you are in a season tonight that you feel your plans are being interrupted. Ngayong gabi, pakiramdam mo, nangingialam ang Diyos sa plano mo. Ngayong gabi, pakiramdam mo, nasa season ka, ang dami mong plano, ang dami mong gustong mangyari, pero hindi nangyayari, because perhaps God is already interrupting you. Pinapakialaman ka na ng Diyos. God is already working. He's already fulfilling His purpose and His plans sa iyong buhay. Let Him do it. Kapag pinakialaman ng Diyos ang iyong plano, hayaan mo ang Diyos. Amen? Trust and have faith in Him. God is already working and fulfilling His plans and purpose for your life. Amen? Far better than you expect, far better than you think, more wonderful than you plan. Kasi kapag hindi natin hinayaang mangialam ang Diyos, if we don't let God interrupt our plans, we may end up ruining our lives. Kaya minsan pinapakialaman talaga tayo ng Diyos. Kasi akala natin, alam na natin lahat. Akala natin yung iniisip natin, goods. Akala natin, iniisip natin, maganda ito, paldo ako dito. Inisip natin yung ending natin kapag tinuloy natin ito, okay. Pero hindi natin sigurado.
Kaya sabi ng Bible, Proverbs 14 verse 12, there is a way which seemeth right unto a man. Merong daan na tila matuwid sa isang tao, but the end thereof are the ways of death. Ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Akala natin mga tao, okay yung dinadaanan natin. Akala natin yung plano natin patungo sa ikagaganda natin, sa ikabubuti natin. Akala natin buhay yung dulo. Yun ang akala natin. Di natin alam yung dulo pala, death, destruction. Yung dulo pala, ikakapahamak natin. Hindi tayo sigurado eh. Alam niyo na ba kung anong mangyayari sa buhay niyo bukas? O sa isang linggo? O sa isang taon? Wala nakakalam sa atin, pero church, ang Diyos alam. Sabi ng Bible, simula hanggang sa dulo, hanggang sa wakas, alam na ng Diyos. Kaya mas maganda, hayaan natin mangialam ang Diyos kasi may mas alam ang Diyos. Amen? Alam ng Diyos, kaya sometimes we have to let God interrupt our plans. Hindi dahil pakialamero ang Diyos. Amen? Hindi dahil gusto lang tayong guluhin ng Diyos. No. Ang gusto ng Diyos, ikabubuti natin. Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, to give you hope in a future, a good end. Kahit kailan, hindi nanaisin ng Diyos ang ikakapahamak natin. Amen? Kaya, pinapakialaman tayo ng Diyos. Sa mga plano natin. Kasi, mahal tayo ng Diyos. Amen? So Matthew chapter 2 verse 13. When they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word, for Herod will seek the young child to destroy him. So pinanganak na si Jesus Christ. Doon sila sa Bethlehem. Amen? Umalis na yung wise men na dumalaw sa kanila. Amen? Sabi ng commentary, mag-stay pa sana si Joseph. Yun ang plano niya, mag-stay doon sa lugar na yun. Pero nanghilam ulit ang Diyos. Napakita yung anghel sa panaginip kay Jose. Sabi sa kanya, umalis kayo dito. Dalhin mo yung bata at ang kanyang ina. Punta kayo sa Egypt. So pinapaalis ng anghel, or in other words, pinapaalis ng Diyos, si Joseph, si Mary, saka yung bata, doon sa lugar na yon. Why? Kasi gusto silang iligtas ng Diyos. Kasi merong danger, merong panganib na nakaabang si Herodes, gustong ipapatay yung bata. Nagutos si Herodes, di ba? Lahat ng bata, 2 years old pababa, patayin. Kasi nga, threatened si Herodes. So nangyayari ulit ng Diyos. Sabi niya kay Joseph, through the angel, sa dream, ay umalis kayo dyan. Amen? Paminsan, papaalisin ka ng Diyos sa lugar o sa sitwasyon kung saan nandoon ka ngayon. Kasi gusto kang iligtas ng Diyos. Amen? May danger eh. Amen? Pinalis sila doon to save them. Ganun din sa ating church. Mangingialam ang Diyos sa atin. Papalisin tayo sa isang lugar, sa isang sitwasyon o circumstansya para iligtas tayo. Minsan, papalisin ka ng Diyos sa maling relasyon. Tahimik kayo ha. Why? Hindi dahil pakialamera ang Diyos sa love life mo. Hindi dahil malupit ang Diyos na wag yan. Hindi ganun ang Diyos. Pinapaalis ka lang ng Diyos to save you. Minsan, papaalisin ka sa mga masamang barkada to save you. Pastor, kasama ba dyan yung papaalisin ako sa kumpanya? Pwede rin. Sa conviction ng Diyos sa atin. Pero nangyayari yung church. Kaya pakialaman tayo ng Diyos, iniaalis tayo to save us. Kasi ayaw ng Diyos mapahamak tayo. Amen?
Maling relasyon, maling lugar, maling sitwasyon, maling barkada. Kasi mapanganib. Ang tanong ngayong gabi, would you let God interrupt your plans? Kagaya ni Jose at ni Maria, would you let God interrupt your plans? Amen? Nung ako po ay nagpunta dito sa Maynila, wala akong ibang plano kundi mag-aaral lang. At pagkatapos mag-aaral, ang plano ko talaga ay, of course, maging engineer, kapasa sa board, at magtrabaho. Amen? Sa magandang kumpanya, mataas na sahod. Amen? And kung pala rin, sabi ko noon, mag-abroad ako. Yun ang plano ko. Pero iba yung plano ng Diyos. Plano ko maging engineer, hindi ako nakapasa. Amen? Nung unang take ko ng board exam, that was September 2015, umattend ako ng discipleship sa Mandaluyong. Kakatapos lang ng board exam, kakatapos ko lang ibagsak. Tinanong ni Pastor Boyet, nakausap ako. Ano, kamusta? Kamusta ang board exam? Kasi alam niya eh. Kamusta ang board exam? Pastor, bumagsak eh. Hindi ko malimutan, sabi ni Pastor Boyet sa akin, merong ibang plano ang Diyos. Hindi ko malimutan yun. Sinabi niya yun sa akin. Hindi pa ganun itsura ng Mandaluyong nun. Year 2015, merong ibang plano ang Diyos. Hindi pa ako naniwala noon. Nag-take ulit ako ng board exam. Second take, guess what? Bagsak ulit. Amen? Hindi pa rin ako naniwala. Third take, guess what? Sa palagay nyo, pasado hindi? Amen? Hindi rin. And I was wondering, Lord, kahit paano naman may alam ako. I was wondering, Lord, kahit paano naman marunong akong mag-solve. Memorize ko yung mga formula, memorize ko yung mga tawag dito, conversions. Amen? But one thing I realize, kahit anong ganda ng plano mo, mas maganda pa rin ang plano ng Diyos. Plano ko mag-abroad, plano ko magtrabaho sa magandang kumpanya. Sama, natupad naman yun, yung magandang kumpanya, pero hindi nagtagal. Amen? Ang pinakamaganda palang kumpanya, yung kaharian ng Diyos. Dito ako ngayon nagtatrabaho. Ito pala yung plano ng Diyos. Nung una, hesitant ako, nung una ayaw ko. Pero unti-unti nakikita ko, mas maganda talaga ang plano ng Diyos. Amen? Ewan ko kung anong nangyari sa akin. Kung ako'y natuloy sa abroad, kung ako'y natuloy, amen? Hindi ko siguro ngayon asawa yung maganda kong asawa ngayon. Di sana ako nangangaral ngayon dito. Amen? And na-realize ko, siguro kaya hindi natuloy yung mga plano ko kasi niligtas ako ng Diyos. Amen? Would you let God interrupt your plans? Because Joseph and Mary, they let God interrupt their plans. Yung plano ng Diyos, yung purpose ng Diyos, yun ang nangyari. Ano yun? Meron tayong tagapagligtas, si Jesus Christ. Kaya nagkaroon tayo ng Pasko. Kasi merong dalawa, couple, si Maria at si Jose, na hinayaan ng Diyos mangialam sa kanilang plano. Amen? Kung hayaan lang natin ang Diyos, church, na mangialam sa mga plano natin, at hayaan natin plano ng Diyos na mangyari, di mo mag-grasp kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Gusto ko lang gawing illustration, huwag naman sana lalaki ang ulo, ni Brother Michael. Isipin mo si Brother Michael, sinong mag-aakala na maliligtas? Sinong mag-aakala na leader ng relihiyon? Amen? Sinong mag-aakala na durugista? Sinong mag-aakala na leader ng gang, kung ano-ano pang mga kaguluhan?
Pero ngayon, kasama na natin sa church. Amen. Naligtas, nabago. At kung hahayaan pa ni Brother Michael, mangialam pa ang Diyos sa buhay niya, higit pang plano ang gagawin ng Diyos. Pwedeng maging pastor yan. Amen? Walang imposible sa ating Panginoon. Anong meron itong mga heroes na ito? Anong meron si Jose at si Maria na pwede natin church tularan bilang mga Kristiyano? Makikita natin, una, meron silang fear of God than fear of man. Mas may takot sila sa Diyos kaysa sa tao. Bakit? Kasi yung panahong yun, yung ikaw ay dalaga, tapos makita ka ng mga tao na buntis, malaking skandalo yun. Malaking kahihiyan yun. Pag-uusapan ka ng barangay, mga kapitbahay, ng mga marites, uy, si Maria, tingnan mo. Di ba engaged pa lang sila, hindi pa sila kasal ni Jose? Kita mo talaga yung babae. Napakalandi na Kirina. Ay, Kirina, landi pa. Amen. Kirina, landi pa. Ay, grabe yan. Skandalo yun. Sa ngayon, hindi na skandalo eh. Proud pa yung iba eh. Pinupost pa sa Facebook eh. Pero noon, talagang skandalo yun. Kahihiyan ni Maria yun. Kaya nga gusto siyang iwan ni Jose. Kasi gusto ni Jose is save yung dignity ni Maria. Amen? Pero hindi iniisip ni Maria yung sasabihin ng tao. Hindi iniisip ni Maria, hindi niya sinabi sa Panginoon, Lord, paano yun? Pag-usapan nila ako. Mabubuntis ako. Hindi pa kami kinakasal. Engaged pa lang kami. No. Pero sabi ni Maria, Lord, let it be done unto me according to your words. Ibig sabihin, mas may pakialam si Maria sa sasabihin ng Diyos kesa sa sasabihin ng tao. Amen? Church, alam nyo bilang mga Kristiyano, sometimes we will make decisions. At yung decisions natin, hindi lahat ng tao papabor dyan. May mga decisions tayong gagawin bilang Kristiyano na may mga taong hindi mapiplease. May mga taong may sasabihin. May mga taong magkikriticize. Oh, bakit ganyan yung bak? Pero wag natin silang isipin, church, mas isipin natin kung anong sasabihin ng Diyos sa atin. Sometimes we have to stand firm with our decisions that glorify God than men. Ganun si Maria. Amen. Fear of God than fear of man. Yan ang naging problema ni King Saul. Si Saul, alala niyo si Haring Saul? No? Kasi may usapan sila sino ba yung propeta na yun? Si Samuel, may usapan sila. Sabi si Samuel, hintayin mo ako doon sa Gilgal, 7 days, pupunta ako, dadating ako doon. Nauna si Saul doon kasi may pakikipagbaka na nangyayari, may giyera, may labanan. Sabi ni Samuel, hintayin mo ako doon, 7 days. So, lumipas ang 7 days, wala pa si Samuel. Nagkaalala na si Saul, nag-worry na siya, nasa na si Samuel. Nasa na yun, late na naman. Amen? Asa na? Dahil yung mga tao niya, yung mga sundalo niya, nagbubulong-bulungan na. Naririnig niya, nagmumurmur na yung mga sundalo. Ano ba yan? Ano nangyayari? Bakit ang tagal? Bakit wala pa? Bakit yung... Pinangunahan ni Saul yung paghahandog sa Panginoon. Na hindi dapat. Dapat ang maghandog kasi nun ay walang iba kundi si Samuel. Propeta ng Diyos. Pinangunahan ni Saul. And that is a serious sin sa harap ng Panginoon. Nagalit ang Diyos. At bakit nagawa ni Saul yun? Kasi nakinig si Saul sa bulong-bulungan ng mga tao sa kanyang paligid. Nakinig si Saul sa bulong-bulungan ng kanyang mga sundalo. Specific yun, sinabi ng Bible. Tinanong siya ni Samuel, sumagot si Saul. Sabi ni Saul, because I fear these men. Isipin mo, mas natakot siya dun sa mga sundalo kaysa sa Diyos. It's a big problem, church. Ulitin ko, minsan tayong mga Kristiyano, gagawa ka ng desisyon sa buhay. Hindi lang ng tao mag-agree, lalo na yung mga unbelievers. Kukontradict ka nila. Minsan nga, believers pa, kukontradict din eh. Pero
huwag kang mag-alala, okay lang yun. As long as you stand clean and righteous before God. As long as yung decision mo, church, ay godly, righteous decision. You don't have to please them, you have to please God. You don't have to fear them, fear God. Yun meron si Mary. Amen? Isa pa na meron sila, obedience. Pagsunod, of course, nandun na yung faith, nandun na yung pananampalataya nila. At yung faith nila, pinatunayan nila through their obedience. Mahirap pong sabihin nananampalataya ka kung hindi ka naman sumusunod. Amen? Lord, I believe you. Lord, naniniwala. Lord, nananampalataya ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyo mga salita, Panginoon. Ang sasagot ng Lord, kung naniniwala ka, ba't di ka sumusunod? Kung naniniwala ka, di ka nagtatights. Kung naniniwala ka, ba't di ka nagpipray? Kung naniniwala ka sa akin, ba't hanggang ngayon galit ka sa kaaway mo? Eh di ba sabi ko, love your enemies? Kung naniniwala ka. Amen? Obedience. Si Joseph, ganun. At hindi lamang sila isang beses sumunod, lalo na si Joseph. Si Joseph, tuloy-tuloy ang pagsunod. Continuous. Amen? Ang buhay ng Kristiyano Church, it involves lifelong obedience. Hindi ka lang isang beses susunod sa Diyos. Habang buhay ka, susunod ka sa Diyos. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, sumunod na ako kahapon eh. Okay ngayon, Lord. Hindi pwedeng ganoon. Eh kung sabihin sa'yo ng Diyos, pinagpala na kita kahapon ah. Pagpapalain pa kita ngayon, grabe ka naman. Buti nga, hindi ganun ng Diyos eh. No? Obedience is a lifelong process. Paminsan, magsisimula yan sa maliit. Hanggang palaki ng palaki. Kung doon sa maliit na bagay, hindi ka na sumusunod, ay paano ba sa malaki? Amen? Yun ang meron si Joseph. Kaya every time na kinakausap siya ng Panginoon, pansinin niyo yung kwento, lagi siyang kinakausap. Siya ang kinakausap, hindi si Mary. Nung una lang kinausap si Mary. Pero every time, yung anghel ng Panginoon, papakita sa panaginip sa vision, kinakausap si Joseph. O Joseph, ganito ang gawin mo. Joseph, punta ka sa Egypt. Joseph, uwi ka na sa Bethlehem. Joseph, ganito. So, si Joseph, sunod lang na sunod. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen? Yun ang meron sila. Lalo na si Joseph. Obedience, church. Obedience is very vital sa buhay ng Kristiyano. Gusto mong pagpalain ka ng Diyos? Matuto kang sumunod. Amen? Sa salita ng Diyos, sa sinasabi ng Diyos, sa prompting ng banal na Espiritu. I don't know about you, but every time na nagpo-prompt ang Holy Spirit sa ating church, we should obey. Paminsan, may papagawa sa iyo ang Diyos na challenge ka. Question, ang tanong, would you obey? Amen? It's very important, obedience. Kaya si Jose at si Maria, church, these are the things that are very commendable sa kanila. Dapat tayong mga Kristiyano ay gayahin natin. And because of these things that they have, they could be called heroes of the first Christmas. Dahil sa kanilang pagsunod, dahil sa kanilang takot sa Diyos, kaysa sa takot sa tao, dahil sa kanilang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, dahil hinayaan nilang i-interrupt ng Panginoon ang kanilang plano, at hayaan ang plano ng Diyos na nangyari ang plano, ang layunin ng Diyos. At yun ay walang iba, kundi magkaroon ng tagapagligtas, and eventually, maligtas ang buong sanlibutan. That's why we have Christmas today. Amen. Ginamit ng Diyos itong dalawang taong ito, si Jose at Maria. That's why they are called heroes of Christmas. Ulitin ko, hindi natin sila sasambahin.
But thank God for their lives. Amen? Paano na lang kaya kung tumanggi si Maria, no? Panginoon, wag ako. Amen? Paano na lang kaya kung si Joseph hindi sumunod? Pwede naman siguro gawin ng Diyos yung kanyang plano, layunin sa pamamagitan ng buhay ng iba. That could happen also. Pero salamat sa Diyos sa buhay ng dalawang ito, si Jose at Maria. Church, ang point ko ngayong gabi, ikaw at ako pwedeng maging Jose at Maria. Hindi ko sinasabing magbubundis ka sa Banal na Espiritu. Amen? Isa lang ang tagapagligtas. Amen? Ibig ko sabihin, kagaya ng kanilang ginawang pagsunod, kagaya ng kanilang ginawang pagpayag na interrupt ng Diyos sa kanilang plano, pwede rin tayong maging heroes. Pwede rin tayong gamitin ng Diyos ang buhay natin para magawa, matupad ang plano at layunin ng Diyos. Amen? Yun lamang ngayong gabi, palakpakan natin, purihin natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong mananalangin in a while, but before that, gusto kong ang samantalay ng pagkakataon. Meron ba tayong bisita? First time, ngayon ka lang nakadalaw. Amen. Hindi ka ba Kristiyano? Lahat ay Kristiyano na. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Abang lumalapit mga awit, manunod, gawitin natin, maghari ka o Diyos. Amen. Church, ulitin ko ngayong gabi, kagaya ni Jose at ni Maria. Pwede bang i-interrupt ng Diyos ang iyong plano? Para maganap ang plano niya? Pwede ka pang sumunod sa Diyos? At hayaan mo siyang kumilos, hayaan mo siyang manguna. Pwede ba tayong maging Jose at Maria noong unang Pasko? Bubuksan ko po ang altar, kausapin natin ang Panginoon ngayong gabi. Bukas po ang altar, kausapin natin ang Diyos habang inaawit namin. Maghari ka o Diyos, maghari ka o Diyos. Hallelujah. Oh God, we give you praise and glory. Lord, we lift up your name on high, Jesus, tonight. Oh, Rabasaya Liridi Bibi Kiando. God, we have plans, so many plans in our lives. But Lord, we are letting you to interrupt with our plans, oh God. We are letting you, let your plans, let your will be done in our lives, oh God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yaralamando rubububu shiridi bibi. Yarala rababa shikari bibi 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 libaba. Maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka o Diyos, maghari ka o Diyos sa aking puso. Yes, Lord. Nang isip ko'y baguhin mo. Panginoon, ang plano mo ang maganap, masunod sa aming buhay, O God. Lord, give us a heart that obeys, obedient heart, O Lord. A heart that pleases you. Not men, O God, but you, O Lord. Oh, Rabasayan, Lorolondo, Bebe, Bebe. Hari ka, Jesus, sa puso't ko't kaluluwa, iaalay sa'yo, sa pag-ibig mo't biyaya, ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, Maghari ka. Tayo po'y tumayo lahat, church. Let this be our prayer tonight. Maghari, maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Yes, God. Rule and reign, O Lord, in our heart. isip ko'y baguhin mo.
maging ganap ang kalooban mo. Sa buhay na hiram sa'yo, maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus, sa puso ko't kaluluwa, iaalay sa'yo, sa pag-ibig mo't biyaya, ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, For the last time, church. Maghari ka, O Diyos. maghari ka, O Diyos, Yes, Lord. maghari ka, Jesus, sa puso ko't kaluluwa, iaalay sa'yo, sa pag-ibig mo't biyaya, ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Palakpakan natin, purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Rabash, Yelele, Kiando, Robo, Kiandara. Oh God, we praise you, we honor you, O Lord, we bless your holy name. Hallelujah, God, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus, we thank you, Lord. Amen and amen, amen, amen. Hallelujah. Brother Michael, merong pinapasabi sa iyong ang Diyos. Actually, kanina pa ito. While I'm doing this sermon, in-impress sa akin ng Panginoon, Brother Michael. Sa bahay pa lang, ginagawa ko itong sermon na ito. And ngayon ulit, habang tayo ay nagpupuri, the Lord is telling you, ang pagkakaligtas sa iyo ng Diyos, ang pagkakadala sa iyo ng Diyos sa lugar na ito ng Sampaloc, it is not an accident. Hindi yan nagkataon lang, hindi yan random lang. Amen. May plano ang Diyos sa buhay mo, Brother Michael. God wants to use you mightily sa kanyang kaharian. May mga plano ka. Sabi ng Lord, may mga plano yan si Brother Michael. Pero mas maganda yung plano ko sa buhay niya. You just have to let God take control. Hayaan mo ang Diyos. No? Sunod ka lang sa Diyos. Little by little, iaangat ka ng Panginoon. No? Hindi naman agad kasi yan na kayong kaniligtas. Tas bukas, angat ka na agad. So, little by little, process by process. And the Lord is telling you, wag mong madaliin. God has a timing. Meron siyang panahon. Amen? God operates on His time, not on our time. Marahil sa ngayon, iniisip mo, parang wala pang nangyayari. Kasi hindi pa tapos ang Diyos. Gumagawa pa ang Diyos. Hindi pa yan yung final product, meron pang finished product ang Diyos. Yun ang hintayin mo. Sabi ng Panginoon, the Lord is preparing you for something even bigger than you imagine. Amen. Hindi lamang sa iyo, kundi sa buhay ng pamilya mo. Amen. Buhay ng asawa mo, sa buhay ng mga anak mo. May magandang plano ang Diyos. You just have to let God, ulitin ko, you just have to let God take over. Hayaan mong mangialam ang Diyos sa buhay mo. Amen. Pray natin si Brother Michael. Hallelujah. Lord, we thank you sa buhay ni Brother Michael, Panginoon. God, let your plans, let your purpose, let your will be done in his life, God. Likhaan mo siyang ng puso, O Diyos, na patuloy na sumusunod, Panginoon. Sumusunod sa iyong kalooban, sumusunod sa iyo, dakilang Diyos. Lord, gamitin mo siya, sangkapan mo siya,
Continue to make Him the man you want Him to become, O Lord. From glory to glory, iangat mo siya, O Diyos. Not only him, but his whole family, O God. Lord, we claim all the wonderful things that you are about to do in his life. Ano man pakananang kaaway upang siya'y hadlangan, O Diyos, pakananang diablo, Panginoon, para hindi mangyari ang mga plano mo sa kanya, sinasaway namin, sinasansala namin sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, we thank you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Okay, tayo po ay closing prayer. Amen. Brother Gilbert. Tayo manalangin, Panginoon, Diyos na yung makapangyarihan. Maraming salamat po, Lord God, sa iyong salita. Maraming salamat po sa iyong pangungusap sa bawat isa. Naway, Lord God, itatak niyo po sa aming mga isipan, sa aming mga puso, aming pong may sa pamuhay, ang aming nabakinggan, Lord God, at maghari ka, Lord God, sa aming mga buhay, araw-araw, Lord God. Naway, Lord God, ingatan niyo po kami, Lord God, sa aming pansamantalang paghiwalay at Lord God, sa aming munting pagsalusaluan, dalahin ko rin po, Lord God, pagpalain po ang bawat isa, mga nag-provide. I pray, Lord God, bigyan niyo po kami ng kalakasan, kabusugan, at masayang fellowship, Lord God, sa gabing ito. Maraming salamat po, Lord God, sa pagliligtas. Maraming salamat po, Lord God, sa mga salita. Ito pong aming masamot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Pwede na tayo